Magandang araw mga kayayam. Andito na naman po tayong muli sa Yayam's Editorial. Pero bago yan, paki-follow lang po ang aking bagong FB page, Yayam 2.0. Ang titulo ng aking editorial ngayong araw ay Rage. Alam mo, tingilin na natin yung pagpapanggap na normal lang ito. Si Davao City Mayor Baste Duterte nag-launch ng tinatawag niyang Rage Coalition, Reform Alliance for Good Governance and Accountability. Sa papel, ang ganda na pakinggan. Reform, good governance, accountability, big words. Sino ba naman ang hindi pabor dyan? Di ba? Pero pakinggan mo nang mabuti kung paano niya ito ine-explain. Hindi raw ito tungkol sa pagbubusisi, hindi tungkol sa paghingi ng transparency, hindi tungkol sa pag-check ng performance ng gobyerno, kundi tungkol sa karapatan mag-rage, magalit para sa pamilya, para sa adhikain. Doon pa lang may mali na. Paano ka magsasalita ng good governance at accountability kung ang pinapalakas mo ay galit, hindi ebidensya? Paano ka magpo-promote ng reform kung ang tono mo ay destabilizing, hindi constructive? At paano ka magiging credible kung ang mga kasama mo ay yung parehong traditional politicians, yung may bahid na ng corruption issues, yung hindi na pinili ng tao sa nakarang eleksyon o sa mga nakarang eleksyon? Ngayon, bumabalik ulit sa ibang paraan. Maganda ang branding. Pero pag tinignan mo ng maigi, ibang kwento na. At mas lalo pang naging malinaw nung sinabi ni Mayor Baste na after sila sa ulo ng presidente. Kahit sabihin mong rhetoric lang yan, hindi yan basta-basta linya. Walang matinong public official ang magsasalita ng ganyan tungkol sa head of state. Hindi yan tapang. Hindi yan conviction. Recklessness yan. At frankly, immaturity. At hindi ito isolated case. Pattern ito. Pattern ito ng pagpapalit ng substance ng puro spectacle. Pattern ng pagpapalit ng accountability ng aggression. Pattern ng paggamit ng emosyon para makuha ang kapangyarihan imbis na pagtrabahuhan ang tiwala ng tao. Kung tutusin, yung rage na sinasabi nilang reform at accountability, sa aktual parang rage without responsibility. Ingay na walang linaw, galaw na walang direksyon, at hindi na bago sa Pilipino yan. Nakita na natin kung saan humantong ang ganitong klase ng pamamalakad. Yung bara-bara na desisyon, yung policies na impulsive, yung kampanya na ang pinaka-tinatamaan ay yung may hirap, yung pagdami ng krimen, pogo-related, human trafficking, dahil mahina ang oversight. Nakita rin natin kung paano nalulusutan ang sistema. May mga taong questionable ang identity pero nakakapasok. Nagiging Alice Go nga, di ba? Nakakapwesto. Parang ginagawang katawa-tawa ang institutions natin. At higit sa lahat, nakita natin kung paano tayo umatras sa West Philippine Sea. Para bang basta-basta na lang ibibigay ang teritoryo sa foreign bully. Yung mga mangingisda natin, na dekada nang umaasa sa mga karagatang yan, napaalis. Hindi dahil naubos ang isda, kundi dahil humina ang panindigan ng bansa. Hindi ito tsuri, hindi ito haka-haka. Nangyari ito. Ramdam ito ng tao. Kaya ngayon, matapos ang lahat ng yan, babalik sila, dalang salitang rage, at aasahan na makakalimot ang publiko. Parang sinasabi nila, sapat na ang branding para burahin ang nakaraan, na pwedeng takpan ng slogan ang consequences. Pero hindi ganun ang Pilipino. Diretsuhin natin. Hindi ito tungkol sa empowerment. Mobilization ito para sa comeback. Hindi para sa accountability, kundi para makabalik sa power kahit anong paraan pa yan. At ang ginagamit nilang gasolina, hindi clarity, kundi distortion, fake news, misinformation, paulit-ulit hanggang magmukhang totoo. Ang goal simple lang, lituhin ang tao, hatiin ang tao, pagurin ang tao, hanggang galit na lang ang matira. Pero hindi ganon kadaling makalimot ang mga Pilipino. Naalala natin yung shortcuts, naalala natin yung excesses, naalala natin yung damage. Kaya kung may rage man na dapat umiral ngayon, hindi yung binibenta ng mga politiko.
Dapat yung galit ng publiko na tumatanggi na bumalik sa dati. Yung matibay na pagtutol sa reckless governance, sa dangerous rhetoric, sa idea na pwedeng makabalik sa kapangyarihan ng walang accountability. Kasi kung hindi tayo lalaban ngayon, hindi lang natin tinotolerate ang contradiction. Pinapayagan natin itong mangyari. Ulit. Yan po ang ating editorial ngayong araw, mga kayayam. Kung nagustuhan nyo po, no, mag-komento lang po kayo. Kung may question po kayo, mag-komento lang po kayo. No? Kailangan po nating magsabi ng ating mga saloobin para itong mga epalitiko na to na nagkakalat ng rage na yan, may nalalaman pang rage coalition, ay malaman nila na hindi pabor ang taong bayan dyan. Muli, pakifollow lang po ang aking bagong FB page, Yayam 2.0. Magandang araw at sa susunod po. Bye!